Okay. Kumusta mga man? Mga mandirigma sa mundo ng Run Online. Ito ang aking first ever tutorial video sa character build ng Shaman na Pau-Int. So, ang ating game ay tinatawag nating Yoga Run Online. So, para ito sa mga newbies na hindi alam kung paano mag-dual build Pau-Int Shaman. So, itong build na ito na ipapakita ko sa inyo ngayon ay maraming pwedeng gawin. So, pwedeng maging farmer type, killer type, depende sa item syempre. Pero pag newbie ka pa, syempre ang tawag sa'yo dyan ay sigurado chocolates. Yun yung magiging tawag sa'yo dyan sa loob ng laro. Dahil free items pa lang ang hawak mo, maliban na lang kung meron kang sponsor na medyo malakas. May mga basura siyang Dark Lunar sets na pwedeng ipamigay na lang. So, may dagdag damage na rin yun. So, kung wala ka pang item, itong build na to, pwede ka na makasama sa hunting sa RCB1. So, dun ma-hunt yung mga Dark Lunars na set natin. So, start na natin. So, kung mapapansin nyo, nandito sa aking left side, meron akong ginawang Excel file para mas lalong madalian kayo at maintindihan nyo ang kailangan nyong gawin para sa build na ito. So, yan. Okay. Ibibigay ko yung description nitong ay link sa description nitong Excel file na to para meron kayong kopya. Libre yan, huwag kayong mag-alala. So, kung makikita nyo na i-reset ko na itong Shaman na ginawa ko. Itong Shaman nga pala na ito, binus ko ng sarili ko. Meron kasi akong extra na laptop. So, binus ko ito para for the purpose lang na magawa ko itong video. So, dalawa ang ginawa kong Shaman para magkaroon ako ng dalawang scroll ng 197 skill. So, itong sa support at saka sa Pau. So, ito na. Start na natin ang ating build. So, ang una nating gagawin ay yung int type. So, meron nga pala ako ditong uniform na kinwest ko lang sa grocery. So, ayan. Susot natin para madagdagan ng ating int. Sayang din yan. Pwede mo pang ilagay sa byte mo yan. So, yung skill points ko nga pala, yung 391. Nakuha ko yung kaya dumami ng ganyan yan. Dahil meron akong nagawang mga quest na available na agad. So, pwede mo na siyang may quest. Wala siyang mga prerequisites. Level lang. Pwede mo na siyang may quest. So, ito, identifying the letter pad. Kinuha ko ito dun sa jail warden, dun sa prison. Tsaka itong collecting the items. Tapos, itong battle of abilities verification 1 hanggang 6. Ito. Yan. Makukuha mo yan sa new quest helper. Madali lang yan. So, ang ginawa ko rin dito, tinulungan ko lang din yung sarili ko sa gamit ng isa pang PC. Pinalas hit ko lang siya dito. So, eto. Meron kang pinakamadali sa lahat na gawin. Eto, 50 skill points agad yan. Tapos meron ka pang 200 stats. So, imposibleng hindi mo mapatay yan. Hooligan na yan. So, kayang-kaya mo na yan. Tapos, nag-quest na rin ako ng ring. Eto. So, ito yung quest sa RH. Pag nakuha mo siya, ito yung una niyang kalalabasan, Janao Ganil. Ewan ko kung anong basa dyan. Pag in-upgrade mo siya, ng 2 beses magiging Black Knife Ganil yan. Tapos, ito namang isa, Saint Ring. Makukuha mo to dun sa Trading Passage 4. So, madali lang yan.
medyo mabiyahe lang tong uh, paggawa ng quest na to. So pag na-upgrade mo rin yan, magiging Saint Ring High yan. So meron na agad tayong 20 plus 30 points. Powbite, Int Dex, meron tayo agad 50. Kasi dagdag mo pa yung pandaya natin sa Int dito. Kinwest ko yan mula sa grocer. Saan ba siya? Hanapin natin. Eto pa pala, kinuha ko naman to sa Potential Master sa prison pang 177 skill at saka 187 skill. Mayroon din yung additional na 17 at saka 18. Yan yung mga basic na kailangan yung unahin na quest para sa build na to. So sobra pa yan, magkakaroon pa tayo ng sobrang skill points pagkatapos nitong build na to. So okay, start na natin. Sa int muna tayo, tignan natin ang requirements sa int ng Rampage. So kung makikita mo, 586 ang requirements niya. Ang int natin ngayon ay 274. So eto, bubuksan natin ang calculator. 586 minus 274. Oops, ilan yan? 312. So eto, kung gusto mong medyo mag-enjoy, pipindot-pindutin mo yan, ganyan. Siguro aabutin ka ng 28 years. Meron tayong mas madaling paraan ng pag-a-add ng stats. Tatype mo lang slash, wag nang add stats, type mo na lang kung anong type, int space, ilan yon? 312. So 312, para kang nag-magic niyan. Teka lang, ilagay natin ito. Meron pang int ito eh, yung 7. Sayang naman, may 7 pa dyan. Okay, int 312 and hit, bawasan natin ng 7, 305 muna kasi nagdagdagan tayo ng 7 dito dahil sa 1. Okay, enter. Oy, ang bilis. Parang magic, di ba? So kulang pa yan dahil every upgrade kailangan yata ng additional 5 stats. So mamaya pag nakuha na natin yung Rampage, gagawin natin yun. So eto na, Breath of Life. So hindi ko na siguro ipapakita isa-isang ganun kung ano yung mga prerequisites niya. So Breath of Life, kukunin natin. Naka-ready na yung mga skills ko dyan. Breath of Life, dito pala tayo. Yan, Life's Breath. So Vampiric, level 2 daw siya. So may Breath of Life ito, level 4 sa 45 mamaya, kaya i-level 4 na natin to. Uy, yun. Sacrificial, kailangan mo rin yan para sa ang skill. Yun, level 3 siya sa Revitalize. Yan. Vampiric Attack, level 3. So kung titignan mo dito, Vampiric Attack level 3. So Breath of Life level 4, Sacrifice. Teka, bakit naka level 4 ang Sacrifice? Hanapin natin ang requirements niya. So mamaya, sige, level 3 muna yan. Papalitan na lang natin yung nasa Excel kung mali. So 45, Revitalize. Meron pa palang Inspire. So Inspire, may nabibili ditong scroll ng Inspire. Iyon, bibili tayo dyan. Inspire. So para sa akin, kailangan kong masterin lahat ng ito. Kailanganin mo nakamaster yung mga yan dahil magastos sa SP ang ibang skill ng power type. Masterin mo na, sigurado na yan. Medyo naglalag ako, pagpasensya nyo na, at medyo mahina ang PC ko eh. Ang laptop ko i3 lang na medyo luma na. So yan, ma-master natin ang Revitalize. Haste, pampabilis tumakbo yan, kaya masterin mo rin yan.
Yun. Kung papansin nyo, hindi ako naka full screen sa run ko dahil kapag full screen ko yan, maglalag ako. Dahil sabi ko nga, mahina yung specs ng PC ko, mababa na, so medyo luma na siya. Heaven's Treatment, ito kailangan ito sa pagkuha ng Resurrection level 2, kaya kukunin din natin yan. Okay, mukhang may problema. Na-disconnect tayo. Naputol tayo dun sa pagkuha ng skill na Heaven's Treatment. So, yung nga palang haste, prerequisite yun ng pagkuha ng Massive Haste. So, itong Massive Haste na to, iba ang pangalan nito sa scroll. Baka medyo malito kayo, ba't walang Massive Haste na papalitan ng Spiritual Spear. So, ang pangalan nito sa sa scroll ay Team Agility. So, yan. So, ito muna tayo sa Heaven's Treatment. So, level 2 lang siya para makuha yung Resurrection. So, level 2 ang ilalagay natin dyan. So, yan. So, Confusion Strike. Mamasterin natin yan. Dagdag defense at saka evasion yan. So, mahalaga yan. Yan. No, next natin yung Massive Haste. Siyempre, masterin natin yan. So, ayan. Berserk Aura. Ito na yung BA. Ops, wag mong i-BA yung mga evasion type. Ako, mamumura ka ng di oras niyan. So, masterin natin. So, Resurrection. Ops, master agad yan pag kinuha mo. Isang click mo lang, kaya kung mapapansin nyo dito, Reso, nakalagay dyan 12 points, master. So, kasi master na agad siya once na kinuha mo. Then, dito na tayo sa Million Elements. Oops. Naku po. Siyempre, level 2 lang siya. Kaya ang kailangan niya sa Rampage. Pero kailangan mo masterin yan. Pag nag-TW ka, ay, naku, kailangan nila ng matinding heal. So, kulang tayo ng skill points. Dahil, kada upgrade ay kailangan ng additional na 5. So, dito dalawa muna dahil ang pinagbasihan natin kanina Rampage. So, kunin na natin yung Rampage. Oops. 591. So, kanina 586. Naging 591 yung susunod. So, ibig sabihin, every upgrade plus 5. So, 596 na siya. So, meron pa tayong sabihin mo natin 30 muna. Dagdag mo 30. Yeah. Oops. So, level 7. So, 623. 623. 629. Okay. Yun, master na ang ating Rampage. Dito na ngayon tayo sa POW. So, sa POW na tayo. Lagay mo rin, may kulang yung POW nito, 497. So, meron na tayong plus 50 kagad sa POW. Para sa akin, kasi ako, sigurado ako sa sarili ko, hindi ako mag-donate. Kasi ano lang ako, enjoy lang game. Hindi ako yung talagang gagastos para lumakas. So, farm lang, ganon. Hindi ako yung gagastos na mapang-donate. So, siyempre, typical player lang ako. Siguro marami sa manonood nito, mga typical player lang din. So, ang titignan ko lang na requirements, dahil ang mga possible lang na makuha kong weapon na final ay itong Dragon Wing Spear. So, ang power requirements niya 497 lang. Pero kung titignan mo yung power requirements nung 485, pag mamasterin mo yan na meron kang ibang requirements pa,
kada level dadagdagan mo pa yung stats ng PAW. So eto na, 497 muna tayo. Sa 497 na. Okay, baka sumobra tayo pag nagmadali tayo eh. So 497 minus 124 na PAW pa yun. Ito siya, 124 equals 373. So type natin PAW 373, enter. Yun, napakabilis talaga. Isuot mo ngayon ito kasi may additional na PAW yan na 7 din. So meron ka ng 504. So kukunin na natin ang PAW type na skills. So rapid pierce ang una niyan dahil required yun sa spear mastery level 3. Level 3 din siya sa enhanced drilling strike. So ito siya, rapid pierce level 3. Spear mastery, ima-master mo yan. Yung pampalakas ng damage yan, no? Attack percentage, malaking bagay yan. Ang next natin ay enhanced drilling strike. So kung mapapansin nyo nga pala, mga abbreviation lang yung mga nilagay ko dito at madali nyo na maintindihan yan. Masyadong mahaba kasi kung bubuin ko yung pangalan ng skill. So enhanced drilling strike, requirement siya ng Shinryu attack. Kunin natin ang enhanced drilling strike. Ilang level? Level 3 lang din. So yeah, dalawang upgrade lang. Then gift of life. Okay, pampahaba ng buhay yan. Kailangan nyo yan. So master natin yan, gift of life. Then Shinryu attack. So ililive ko muna itong spectral pierce. Doon muna tayo sa mga kailangan ng 207 at saka 197 skill natin. So Demon Spear Dance level 2 daw ang ating So Demon Spear Dance, Demon Spear Dance level 2. Crescent Moon. Yan, kailangan niya ng Shadow Spear level 3. Okay, Shadow Spear, kailangan siya ng spectral 9 spectral demon sphere. So level 4 daw, level 4. Okay, kung mapapansin nyo, sinundan, para ko na lang din sinundan ito. So Shinryu level 2, level 2 siya doon. Demon Sphere Dance, ima-master ko ito mamaya. Pero doon muna tayo sa requirements. So Crescent Moon level 3, then Shadow Sphere level 4, then master yung 197 tsaka 207 ng PAW. So iyan. Kulang tayo ng stats. Additional 5 yan eh, every upgrade. Okay, sakto. 522. Master natin 9 spectral. Okay, meron na tayong dalawang 207 PAW in. So dito muna tayo sa etc. So nandito rin yan. Spear Mastery, Magnetic Shaft at saka Aegis. Naka-ready na yan. Spear Mastery, Magnetic Shaft. Yung Magnetic Shaft, kung mapapansin nyo, 1 skill point lang ang kailangan yan. Then every upgrade nyan, 0 skill points na. So nakalagay dyan 1 lang, then master siya. Nakapula. Pag nakapula, master, ibig sabihin dun sa Excel file. So ito na, mamasterin natin to dahil additional melee at saka energy to. So sayang din yan na 50 melee din yan pag minaster mo. So eto 0 to, kung papansinin nyo, 0 siya. So masterin mo lang yan, no problem. Aegis 0 din yan, no points needed
kaya walang may babawas sa ating points. Then yung mga additional HP natin, mga Titan Wheel, Titan Force, Titan Feel, Titan's Metal, Titan's Arcanium at saka Titan Gel. Ay, sorry, wala palang Titan Gel. Ito na. Iba pala yun. Ibang, hindi buhay ang pinapahaba nun, guys. Okay? Master mo lahat yan. No problem. Okay. Okay, master. So kung baka magtaka kayo, hindi ko kinuha itong mga ito. Mga CP skill yan. Ito ang basihan niya, no? Yung CP na yan. Para dito yan. Hindi ko na kukunin yan dahil medyo wala naman yung silbi. Walang point na kunin mo yan. Dahil hindi naman mahalaga yan. Bagal pa mag-cast. So, yun. So, kung titignan nyo, na-master na natin yung mga buffs. Lahat ng buffs na-master natin yan. Buffs. Okay, na-master natin. Tapos na-master na rin natin yung dahil kapag naka-unli ka naman na, ito lang ang kakailanganin mo dyan. Ito pang debuff to. Pang remove ng buff yan. Kung babasahin yung skill effect. Tapos ito naman, stun at saka HP absorption. Kaya ito yung the best pang farm talaga, FS. Dahil kahit habang tinitira ka ng mobs, so may HP absorb, hindi mo na kailangan ng patch dun sa HB51F kapag magpa-farm ka ng gold. So, pero ang advice ko sa inyo kapag magiging hunter kayo magiging farmer kayo sa HB51F, mag-avoid set kayo. Kahit mga 120 lang na avoid, once na nag-CS ka na nun, tataas yun ng additional na 30. So, magiging 150. Marami na, magmi-miss na yung kalaban sa'yo dun. So, kayang-kaya mo na talaga. So, may mga sobra pa tayo. Kung gusto mo, pwede mo ring makuha itong mga skill dito. So, ito hindi ko na ina-advise na makuha mo itong executioner. Kahit hanggang dito ka lang sa impale, ito magandang kunin din yung mga yan. So, ang requirement niya, Dance of Phoenix. Then, itong Dance of Phoenix, Tremor. Tapos, yung Tremor naman, Spectral Sphere. So, itong, Spectral Fierce, sorry. So, para sa akin, marami ka pang pwedeng i-quest na skill points. Yung mga Chief Hooligan, then meron ding mga quest na additional skill. So, meron akong website na binuksan para sa quest guide. Ito yung ginagamit ko kapag kine-quest ko yung mga additional skill points quest. So, kung mapapansin nyo, ito na yung nandito na yung dalawa kong natapos na pinakita ko kanina sa inyo. Yan. Sa Jail Warden yan, sa prison. So, kung ito total niya lahat, ito nasa 30 skill points ito. So, i-minus mo yung 7. Meron ka pang pwedeng i-quest na 22 na 23 plus yung sa Hooligan 23, mga 22 yun. So, meron ka pang 45. So, nasa 45 pa yung 37 plus 45. 37 plus 45. So, magkakaroon ka pa ng 82. Kakasya pa yun para makuha mo ito. Pwede mo pang makuha yung dalawang yan. Mamamaster mo pa. Then, pwede mo pa rin sigurong mamaster ito. Demon Spear Dance kasi malakas pang cancel yan. Spectral Pierce, ginagamit ito pang TW. Tsaka, pang boost, ito rin yung ginagamit ko kapag nagbo-boost ako eh. So, kukunin ko na yun muna ngayon. Sa ngayon, ang kukunin ko pa lang Spectral Pierce. Pero, nasa sa inyo yan. Para sa akin, kailangan ko, mamasterin ko na ito. So, yan. Mamasterin ko na yan. Para, okay na ako dyan. So, try natin i-compute. Meron pa tayong 13. So, compute natin yung para makuha hanggang impale. So, Tremor. Ang kailangan mo ay level 3. So, 11 plus 2. Kasi,
11 pag kinuha mo, level 1 yan. So pag level 3, dadagdagan mo pa ng 2. Then Dance of Phoenix, requirement siya ng Impale. So Dance of Phoenix level 3 daw. So 16 plus 2 uli plus 17 yung Impale, 17 yan. Kung mamasterin mo, magdagdag ka pa ng 8. So 56 na skill points ang kailangan mo. 13 yan plus yung pwede mo ma-quest na 23 gamit itong quest na ito. So ito yung quest guide. Type mo lang dito sa search mo, Run Online Comprehensive Quest Guide, yung guidescroll.com, yun yung unang lalabas dyan. Click mo yun. So ito, meron siyang nakadivide yung quest guide niya sa mga ganito, skill points quest. So dito nakalista lahat yung skill points quest. Ang medyo may hirapan ka lang na gawin itong mga ito, yung mga nasa huli, dahil maraming prerequisite quest yan bago mo makuha yan. Hindi siya readily available kagaya nitong mga to. So for example, itong the second test, tingnan natin siya dito. Okay, the second test, ayan, makikita mo, kailangan prerequisite, kailangan completed mo yung the first test. So the first test, kailangan completed mo yung returning the evidence. So kailangan mong tapusin lahat ng yan bago mo makuha yung pinakahuling test, yung quest na the second test. Pati itong the first test, parehong merong parehong merong additional na skill points, medyo na tigda 2. Okay, pagpasensyahan niyo na po kung may tahol kayong naririnig dahil baka nahagip ng aking mic. So plus 23 plus 22 yung sa mga Chief Hooligan, Bandit Leader hanggang Blood Robber. So may 58. Kasyang kasya pa. Okay. So ito na ang ating build for Pow-Int Shaman. So lalagay ko na yung mga skills natin. So okay na yan. Yan. So meron pa akong stats na 166. Ilalagay ko lang lahat yan sa Vite ko. So Vite 166. Oops, para pa dagdag pa HP yan, guys. So 38 na yung HP ko. Ilagay na natin ang ating mga damit na freebies. Mga freebies na damit. Dahil tayo ay isa ring triplets. So yan. Pinakamadali itong gawin ng shaman dahil meron siyang massive his. Panay ang takbo mo dyan, sigurado. Kung saan katutungo yan. Mas maganda to gawin mo na rin siya agad. Yung mga quest ng skill points na yan, habang meron ka pang free na novice kit. Dahil biyahe ka ng biyahe dyan kung saan map ka pupunta. So handy dahil kailangan mo ng bus card. So may libre naman tayong bus card dyan. So ito rin yung ituturo ko na rin sa inyo kung paano yung mag-unli ang shaman. So makikita nyo, nahihirapan yung aking laptop dahil mahinang klase na ito, luma na, kailangan nang bumili ng bago. So ito, unahin mo yung Aegis, then Rampage, then Magnetic Shock. O yan, unli skill ka na yan, boy. Oy 7k, malakas na yun, di ba? 7k yung crit niya, 4-7 kapag walang crit. So lagyan na natin ng BE para medyo lumakas pa ng konti. Tingnan natin yung damage ng newbie set lang to at saka weapon. So yung weapon mo, mas maganda siguro mag-invest ka na rin, mag-farm ka na habang meron ka pang weapon na libre o 8,400. Dahil pag may expiration date ito kaya kailangan
makapag-hunt ka na ng weapon mo o kaya makabili ka na gamit yung na-farm mong gold para ayos na. Pag nag-expire man yan, meron ka nang naka-ready. Kahit plus 7 mo lang yun. Okay na yun. Plus 7 mo lang. So, ayan. Unli na yan. So, wag mo lang bibitawan yung scout. Tinan mo, nabawasan yung HP ko. Puno agad siya. Diba? Mag-give of life ako. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung HP absorption nito. Bit. Ayan. I-absorb niya yung HP. Okay? So, ito na ang end ng aking video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ito nga pala si Loco Moco Yu na aking FS. Ako Budoy. Punyeta kayo.